Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang hapon din po. Sa araw na ito, sa linggong ito, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Sa pagkakataon din pong ito, sa hapong ito, ay isasagawa po natin ang paglulunsad ng tinatawag na Diocesan Pastoral Plan ng Diocese ng Malolos na kinabibilangan po natin ng parokya ni San Isidro, Labrador. Mamaya po sa maikling seremonyas ay aalisin ang lambong ng kung paano nga ng logo ng ating Diocesan Pastoral Plan na ang tema sa taong ito, Evangelization towards Integrity, Accountability, Transparency, Responsibility. Kung itatagalog po, ang pagpapahayag tungo sa integridad at karangalan, makatwiran, may katapatan, at mapanagutan. Mga kapatid, kasabay ng buhay pangmadla ng ating Panginoon, ang tagpo ng kanyang pagbibinyag sa Ilog Jordan ni Juan Bautista. Hilingin natin sa manating makapangyarihan na marapatin niyang baswasan ang tubig na naririto sa harapan. Iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mo sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ang iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hiniling namin marapating mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagalaw mong sariwain nito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin nung kami binyagan at ipagsanggalan nawa nito
sa lahat ng kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa pagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ngayon ang isang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tinina
Dalisay nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayo ngayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Itaasan, papuri, papuri sa Diyos. Sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan. May mabuting kalooban, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, dinululuwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, walhatian ng Diyos Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ang lingkod ng Panginoon na puspos ng Espiritu at kinalulugdang lubos ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairali ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakil at marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatan, hindi ito nalilingid. Pag nangusap ng poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng
Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo ay sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Bastos ng kapayapaan sa bayan ng buong Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangaral ni San Pablo na si Jesus na Panginoon ng lahat ay pinagkalooban ng Espiritu Santo na siyang nagbubunsod sa kanya sa paggawa ng kabutihan at pagpapalayas ng diablo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalitang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag.
Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan nyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat itong nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang hapon din po. Sa araw nga pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesukristo. Kasunod po ito ng ipinagdiwang natin noong nakaraang linggo, kung matatandaan nyo, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Sa wikang Ingles, Epiphany of the Lord, Epipanya. At kung paano na kung tutusin po, masasabi nating bahagi pa rin ng pagpapakita, epiphany o manifestation ng ating Panginoon ang araw na ito ng pagbibinyag. Kung paanong sa tagpo doon sa pagbibinyag sa Ilog Jordan, ipinakilala ang Panginoon bilang ang sugo ng Ama. Sabi nga po doon sa tagpo na binasa ko mula kay San Mateo, pagkaahon ng Panginoon sa Ilog Jordan, matapos na siya'y mabinyagan ni Juan Bautista, may tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang linggo din po ito ang nagsisilbing unang linggo sa pangkaraniwang panahon. At sa pagdiriwang ng pagbibinyag ng Panginoon, ipinamamalas din po sa atin. Ito po ang simula ng hayagang gawain ni Jesus bilang tagapagligtas. Nga po sa wikang Ingles, yung public ministry of Jesus Christ. Kaya po siguro marahil ito ang dahilan kung bakit ninais po ng ating minamahal na obispo, Dennis Villarojo, na yung paglulunsad ng Diocesan Pastoral Plan ay gawin sa araw na ito. Sa katunayan po kaninang umaga, pinangunahan po niya yung paglulunsad ng Diocesan Pastoral Plan doon sa Basilica Minore ng Immaculada Concepcion sa katedral, sa Malolos Katedral. At alam po natin na tayo'y bahagi ng Diocese ng Malolos. Kaya sa hapong po ito, o sa gabing ito, yung lahat ng mga simbahan o parokya na sumasakop o bahagi ng Diocese ng Malolos ay ilulunsad ang Diocesan Pastoral Plans. Kaya mamaya po sa maikling seremonyas, isasagawa po yung pagbubukas ng kortina ng logo para tanda nga po ng pagsisimula ng taon. At sa loob ng banal na misang ito, kasama po natin ang lahat ng mga namumuno dito sa ating parokya. Ang pinangungunahan ng Parish Pastoral Council, ng mga commission heads, kasama na rin po yung mga pangulo ng mga mandated organizations o mga samahan. Gayon na rin po yung sub-parish pastoral sa iba't ibang mga chapels o bisita ng ating parokya.
Kaya nga po, sa loob ng banal na misang ito, na sinisimula natin ang isang bagong taon, isama natin sa panalangin na magawa natin sa pangunguna ng ating minamahal na obispo at ng ating diocese na maging tunay na, sabi nga, mabunga at makahulugan ang mga gawain sa darating na isang buong taon sa ating diocese. Mga kapatid, ang binyag ay sagisag ng panimulang buhay. Sa binyag, tinatanggap natin ang buhay na kaloob ng Diyos. Sabi nga, tayo'y isinilang na muli. Kung paanong isinilang tayo sa mundo ng ating ina, sa binyag isinisilang tayo mula sa itaas upang maging anak ng Diyos. Kaya nga sa pagbibinyag, binabanggit po ang pasimula sa wikang English, initiation. Kaya po, madalas tinatawag din yung sacrament of baptism, yung sacrament of initiation. Ang pasimula natin ng bagong buhay. Ang buhay ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga yung binyag, sa binyag, tayo'y pumapasok o nagsisimula sa buhay ng pagiging mga anak ng Diyos. Sa binyag, nililinisan tayo sa lahat ng bahid ng kasalanan. Ginagawa tayong mga bagong nilalang. Kaya nga po yung tubig ginagamit na binubuhos sa atin sa pagbibinyag. Dito'y tinatanggap natin ang Espiritu Santo upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Ganito rin ang pagbibinyag sa Panginoon. Nang binyagan siya ni Juan Bautista, sabi po sa tagpo, lumubog siya sa tubig sa Ilog Jordan. Nang siya'y umahon na sa tubig, sinasabing nabuksan ang langit. Nakitang bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. At narinig nga ang tinig na nagpapakilala sa Panginoon. Ang anak ng Ama, ang kanyang sugo para sa kaligtasan ng sangkatuhan na lubos niyang kinalulugdan. Ito ang nagsilbing hudyat ng panimulang yugto sa buhay ng Panginoon. Sabi ko nga po, yung public ministry o buhay na pangmadla ng ating Panginoon. Nung siya'y magpakilala bilang ang Mesiyas, ang sugong tagapagligtas mula sa Ama, na mahayag ang tungkol sa paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Narinig po natin sa unang pagbasa, inihayag ni Propeta Isayas yung isa sa mga awit ng lingkod ng Panginoon. Tinatawag pong Ebed Yahweh. Ayon po dito, sabi doon, sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Sabi pa po doon, ako ang Panginoon na tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairali ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. At ito nga po, ito ang mga pagpapatotoo kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na naparito upang linisan ang mga tao sa kasalanan, bahagina ng buhay ng Diyos upang umiral ang kapayapaan at katarungan.
Sa ikalawang pagbasa naman po, ipinahayag sa Gawa ng mga Apostol, ipinahayag ni San Pedro tungkol sa panimula ng ginawang pagpapakilala ng Panginoon magmula kay Juan Bautista sa Ilog Jordan. Sabi po ni San Pedro, sa ikalawang pagbasa, alam nyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag at kanyang tinukoy ang tungkol kay Jesus na pinananahanan ng Espiritu Santo. Tanda na sumasa kanya ang Panginoon Diyos. At dahil dito, dumating sa atin ang kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, napakahalaga ng binyag sa ating buhay. Ito ang panibula ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. At dahil dito tayo po'y nagiging kasangkapan ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang paghahari sa buhay ng mundo, sa buhay ng tao sa mundo. Ito po'y natatanging atas sa atin ng Panginoon. Magmula pa nung tayo hirangin bilang mga anak niya, mga anak ng Diyos na naganap nung tayo'y buhusan ng tubig upang tanggapin ang sakramento ng binyag. Ulitin ko po, ito'y natatanging atas sa atin ng Panginoon mula nang tayo'y hiranging mga anak ng Diyos. Ito po'y hindi atas na gawain sa mga pari. Hindi lamang din po sa mga nangunguna o nabubuno, laiko sa ating parokya. Ito po'y gampanin ng bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo na hinirang, hinilala at tinawag ng mga anak ng Diyos. Kung paanong ito nga, sabi ko nga, sa simula't simula pa lamang, nung tayo'y buhusan ng tubig upang tanggapin natin ang sakramento ng binyag. Kaya nga po kanina sa pasimula ng ating banal na misa, siguro nagulat yung iba, bakit yung pagbabaspas o pagwiwisik ng holy water ginawa sa pasimula? Sa totoo lang po na talagang sinikap ko po lahat mabasa. Mas marami, mas mainam. Para po magising kayo. Magising sa katotohanan na sa pamamagitan ng binyag, tayong lahat itinalaga na mga anak ng Diyos. Kaya pinilit ko pong mabusang kayong lahat ng tubig. Mga kapatid, tanda ito ng pagsariwa po, magsilbing pagsariwa na naganap sa atin nung tayo ay binyagan at hiranging mga anak ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, mamulat nawa tayo sa katotohanan na tayo'y mga katuwang ng ating Panginoon, hindi iilan o hindi mga pinili lamang. Tayong lahat ay katuwang ng Panginoon sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At magagawa po natin ito, tayong lahat, magagawa po natin ito kung tayo'y mamumuhay ng maayos at matuwid. Mamumuhay tayo sa katotohanan at kapayapaan, sa pagpapairal ng kabutihan at kabanalan. Ito po'y hamon sa atin lahat. Sa araw ng pagpapasimula natin ng karaniwang panahon, nawa manatili sa atin ang presensya ng Diyos. Matunghayan nawa natin ito sa lahat ng araw, ng bagong taon, bagong kung paanong plano sa ating diocese at gayon na rin sa ating parokya, gayon na rin sa ating buhay, sapagkat taglay natin si Kristo
sa kanyang banal na espiritu na sumasa atin mula pa nung tayo tumanggap ng sakramento ng binyag. Mga kapatid, hinirang ang bawat isa sa atin maging mga anak ng Diyos. Ipagmalaki natin at gampanan natin ang pagiging mga anak ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang may 3 araw na buhay na magmuling, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na taong. Sumasampalataya din ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na taong, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina at manalangin sa Ama upang ang pagsisikap na may palaganap ang mabuting balita para sa isang buhay na matuwid, matapat at mapanagutan ang mamayani sa buong taon ng pagsamba at paglilingkod sa Diocese ng Malolos. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para maging mabunga sa Diocese ng Malolos, ang pinasisimulang panibagong yugto ng paglalakbay na puno ng katapatan at pananagutan, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa magandang ugnayan ng pamahalaan at simbahan, sa pagsusulong ng anumang makabubuti sa mga mamamayan, at sa pagpapahayag ng mabuting balita, lalo na sa pamumuhay at pamumuno ng may buong pananagutan sa mga nasasakupan at pinaglilingkuran, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para mapagtanto ng lahat na bilang mga binyagan, inaasahan tayong makapamuhay tungo sa kaganapan ng buhay ayon sa matuwid na buhay ni Jesucristo, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para mamulat ang mga kabataan sa buhay na matapat sa Diyos at sa kapwa, sa tulong ng mga aral ng mabuting balitang ipinahayag sa kanila, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para ang mga yumaong nakapamuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos ay magkamit ng gantimpalang buhay sa piling ng Ama sa kalangitan, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, inaanyayahan kami ni Jesucristo na maging ganap na tulad mo. Sa pamamagitan ng iyong mga biyaya, tuwangan mo kami sa aming pagsisikap na tumulad sa iyo na nabubuhay kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. isang langit sa'yo'y Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwating ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakigbisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinangal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang ang mga abay itatampok. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo ang banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Opo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama. Iniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Narito si Jesus, siya ang kinalulug ng anak ng Ama. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyong. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyagam. Pang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan, pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakilan ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyong, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo, nawa sa turing at katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak naming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Gaganapin po natin ngayon ang paglulunsad ng Diocesan Pastoral Plan ng Diocese ng Malolos dito sa ating parokya. Minamahal na bayan ng Diyos, sa pangunguna ng lubhang kagalang-galang Obispo Dennis Villarojo, naganap ang Diocesan Pastoral Assembly ng Diocese ng Malolos noong 16 ng Oktubre 2025. Kaisa ng kaparian ng ating diocese at mga pinunong laikong kinatawan ng bawat parokya, mga relyoso at relyosa, gayon din ang iba't ibang sektor ng ating pamayanan. Pinag-usapan natin ang mga kalakasan at kakulangan sa kasalukuyang pagtugon natin sa mga pangangailangan ng simbahan. Mula rito, nakabuo tayo ng isang diocesan pastoral plan na magiging gabay at pamantayan ng mga programang isusulong natin sa darating na taon ng pagsamba na naaayon sa mga tanda ng panahon at pangangailangan ng ating bayan. Layon din itong paigtingin ang ebanghelisasyon sa ating diocese at sa bawat parokyang nasasakupan nito. Halina ating saksihan ang pag-aalis ng lambong ng tema at logo ng Diocesan Pastoral Plan, hudyat ng paglulunsad ng mga programa. Magsitayo po ang lahat. Ang lambong ng Pastoral Trust 2026 hanggang 2028 ay hahawiin ng ating Parish Pastoral Council Vice Chair, Brother Joseph Cruz, at kinatawan ng mga katikista sa ating parokya, Sister Fatima Gonzales.
Ang lambong sa logo ng ating Diocesan Pastoral Plan para sa taong 2026 ay hahawiin ni na Sister Techi Cruz, kinatawan ng Commission on Evangelization, at Sister Michelle Portas, kinatawan ng mga kabataan sa ating parokya. Mga minamahal na kapatid, nasasaad sa logo ng ating Diocesan Pastoral Plan ang tema sa taong ito, Evangelization towards Integrity, Accountability, Transparency, and Responsibility. Halina't manalangin upang ang ating mga balakin ay magkaroon ng katuparan sa tulong at biyaya ng Diyos na mapagmahal. Magsiluhod po ang lahat. Aming makapangyarihan, ikaw ang pangunahin naming halimbawa sa buhay na puno ng katuwiran at katapatan. Ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos upang kami magabayan sa daang hahantong sa iyo. Sa pamamagitan ng mga propeta, binigyan lino mo sa amin ang tamang pag-unawa sa iyong mga aral. Isugo mo rin ang iyong anak upang kami magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pagpalain mo ang aming diocese, nawa ang aming pinasisimulang panibagong taong pastoral ay higit na humubog sa amin bilang isang pamayanang nakikinig sa iyong mabuting balita at nagsasabuhay ng iyong mga aral sa pamamagitan ng isang buhay na may katwiran, katapatan at pananagutan. Akayin mo kami araw-araw sa pagsasakatuparan ng iyong kalooban upang marami rin kaming maakay papalapit sa iyo. Ito naway makatulong sa aming kabanalan, maging daan sa pampamayan ng kaayusan at higit na karangalan sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, ipinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Juan, ika-23, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo Ikalawa, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Muli pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang pagsisimula ng pastoral plan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging kalugod-lugod na mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos.
puspalad na mundo. Aming patrong San Isidro, aming panalangin mo, na maging tapat kay Kristo, maging mayang makatao. Balikan sa bayanan, sama-samang maging daan, ako'y lahat ng tao na maglingkod ng totoo. Sa bayanan ni San Isidro, pinamahal ni Kristo.